Pagbasa ng salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sumigaw ng malakas at huwag mangamba. Ilakas ang iyong tinig tulad ng trumpeta. Ipamukha sa bayan ko ang kanilang mga pagkakasala at sa angkan ni Jacob ang kanilang kasalanan. Totoo bang hinahanap nila ako araw-araw at ninanais malaman ang aking mga daan, gaya ng isang bansang gumagawa ng tama at di tumatalikod sa utos ng kanilang Diyos? O nag-aayuno nga kayo, pero nauuwi naman sa away at pagtatalo at pagsusuntukan ng mga kamao ng kasamaan. Hindi ang klase ng inyong pag-aayuno ngayon ang makapagpaparinig ng inyong tinig sa taas. Ganito ba ang ayunong kinalulugdan ko? Isang araw para magpakumbaba ang tao? Pagtungo na lamang ba ito gaya ng kambo at paggamit ng sako at abo? Ito ba ang tinatawag mong pag-aayuno na isang araw na kalugod-lugod kay Yahweh? Di ba't ito ang ayunong kinalulugdan ko? Nagutin ang tanikala ng kalaw, walang katarungan at kalagin ang mga tali ng pamatok. Palayain ang mga api at wasakin ang lahat ng mga pamatok. Ibahagi ang iyong pagkain sa nagugutom. Patuloyin ang mga dukhang walang masilungan. Damitan ang nakikita mong hubad at huwag talikuran ang sarili mong dugo at laman. At parang umagang nagbubukang liwayway ang iyong liwanag at ang paggaling mo'y agad nalilitaw. Ang pagkamatuwid mo'y mangunguna sa iyo. Luwalhati ni Yahweh ang tanod sa likod mo. Tatawag ka at tutugunin ni Yahweh, sisigaw ka at sasabihan niyang, narito ako. Kung aalisin mo sa iyong piling ang pamatok, ang nandudurong daliri at masasakit na salita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Isang magandang araw po sa ating lahat mga kapunla. Ngayon, sinaysay sa atin ni Propeta Isaías ang tunay na pag-aayuno, ang tunay na diwa ng pagsasakripisyo natin, lalo ngayong mga panahon ng Kwaresma. Nakakatatlong araw na tayo sa panahon na ito. Ano ba ang nagawa natin? Ano ba ang naisakripisyo natin para sa Diyos? Narito din po, napakinggan natin ang mga corporal works of mercy. Ibig sabihin, ito po yung mga kalugod-lugod sa Diyos na sakripisyo, yung pagbibigay ng damit sa mga nagugutom, pagbibigay ng tubig sa mga nauuhaw, etc. etc. Yan po ang tunay na kahulugan ng pagmamahal, tunay na kahulugan ng pagsasakripisyo para sa kapwa at para sa Diyos. Oo, makakapagbigay tayo, makakapagpatawad tayo, ngunit ang intention dapat natin ay dahil sa pagmamahal, dahil sa pag-ibig natin sa Diyos at sa ating kapwa. Kaya ngayong panahon ng Kwaresma is sa buhay natin ang pagbibigayan, pag-share ng mga blessings sa mga nangangailangan, lalo't higit ang mga nahihirapan sa mga panahon na ito, naway maakay natin sila patungo sa tamang landas ng buhay, sa tamang pakikitungo sa atin at sa kanila, at higit sa lahat ang pagmamahal na ibinibigay sa bawat isa sa atin ng Diyos na nag-alay ng kanyang buhay 2,000 taon na ang nakalilipas. Amen. Darasalin natin ang Ama namin na itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin na loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para napapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat masama. Amen. At pagpalain tayo ng mga kapangyarihan Diyos Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa mapagpalang Biyernes po sa ating lahat.